Hello po. Share lang po pala namin itong mga accessories na i-install namin ni Ray today. Ito po yung ilaw ni ma'am sa kanyang bathroom. Ayan. Siguro nasa 40 cm po ata ito. Ayan. Maganda po yung gantong klase kasi napapalitan po yung kanyang pinaka-LED light. Ayan. Bali sa handyman po siya binili ni client. Nasa 3,150. Ayan po. Sa handyman po siya nabili. Ayan po, ang ganda ng cover niya. Oh. Parang bulaklak ang peg. Ayan po. So, madali lang po yan i-install. Bali, dito po natin siya sa bathroom ilalagay. Ayan. Tricolor po yan. So, bali yung kisa minimum is PVC panels po yan. So, diyan lang po natin siya itutusok sa ating mga metal parings na nakalagay dyan sa ating kisame. Ayan, madali lang po siyang i-install. Then, i-connect lang po yung wires niya sa pinaka-program po ng ating ilaw. Ayan po. Itutusok lang po yan dyan. So, once naman nagpagawa tayo ng ating kisame, kailangan nakaabang na yung ating wirings. Ayan, para magtatap na lang po tayo ng ating mga pailaw. Ayan po. So, bali disclaimer lang po, naka-off po yung ating switch dyan. Ayan, okay na. O, diba? Tricolor po yan. Ang ganda po, diba? Liwanag. Tapos, ito naman sunod is center light naman ni ma'am. Ito sa cove ceiling niya. Dito sa may sala area. Ayan. Malaki po siya. Siguro, I think, nasa 50 to 55 cm po yung kanyang lapad. Ayan, glass po ito. Kaya, kailangan ingat-ingat. Ayan po. Pagdating po sa mga accessories, parang halos gamay na rin po lahat ni Ray. Kasi, iba-iba na po yung mga ini-install yung mga accessories. Ayan po. Ang ganda niya. May pagka-gold ang color niya po. Ayan. So, naka-plastic. May mga styro para hindi po siguro siya ma-damage. Ayan. Meron pa dito sa ilalim. Pinaka-program po ng ating ilaw. Ayan. Laki. Ganda. So, tingnan natin yung pressure niya. Ang pressure niya po is nasa 2,850. Sulit na. Sulit po. Mura na po yun, Sa mall na malapit po dito sa Tansan, medyo siguro nasa 5K pataas na po yan. Pero ito ang ganda, Ayan. So, pinag-aaralan lang po ni Ray kung paano i-install. Actually, meron naman po siyang, manual instruction. Ayan. So, dito po natin siya i-install sa may slab. Slab po ito, semento. Yan. So, bali, babarenahin lang po. Tapos, ayan na. Okay na. Yan. O, diba? Ipipihit lang po natin yan. Tapos, ilalak po natin yung pinaka-lock niya. Ayan, pipihitin po natin siya. Yan. Ganda, diba? Sa sala po natin dito sa unit ni Lumina, ideal po yung mga 50, 60, 70 cm na laki po ng ating center light. Ayan, tricolor din po ito. Ayan siya, ganda. Pangmayaman. Ulitin ko lang po, sa handyman po siya binili. Tapos, ito nga rin po, mag-install din po kami ng double lock. Ito, double lock po ito na dalawang susi. Susisian mo sa labas, sususian mo sa loob. Pwede po. Ayan. May isa pa pong klase ng ganyan na double lock. Pero, ito ang mas suggest po namin. Tapos, ito rin po yung tatlong doorknob ni ma'am sa kwarto po tsaka sa bathroom. Sa handyman din po siya binili. Ayan. Magandang klase na po siya. Then, sa price po, sulit na rin po siya. Ayan. Tapos, ito nga po, ayan ang ganda ng view ng ating center light. So, bali, ito po, ini-install na rin ni Ray yung ating double lock dito sa likod. Itong unit po kasi ni Mami is hindi pa nila titirahan. So, paunti-unti po nilang pinapagawa. Una po yung taas, sunod po itong baba.
Then yun, kailangan na po natin palitan ng mga locks kasi nga gawa ng, yung kay Lumina pa po yung pinaka-lock po nila dito. So, nag-suggest po kami kay ma'am na kailangan po yung dalawang susi. Sususian sa labas, sususian din po dito sa loob para hindi po talaga ma-access. Kung halimbawa papasukin po yung unit ni ma'am, ayan, mahirapan po sila. So, pagdating po sa mga locks na yan, si Ray po, gamay niya na yan. Ayan. Actually, madali lang naman po yung pag-i-install ng mga locks. Kung susundan nyo lang po yung kung paano bubuuhin yung pinaka-makina ng ating mga lock set. Ayan. So, sa backdoor po kami nag-i-install ng double lock sa backdoor po. Yan. Mas maganda po yung double lock na lang po muna ilagay nyo kung hindi nyo patitirahan. Double lock po sa back door. Meron pong isang klase yan, yung harap, yung sa labas lang po yung sinususian. Yung sa loob po is yung parang lang siya, pinipihit lang. Pero ito nga mas suggest namin gawa ng hindi pa naman siya titirahan ni ma'am. Ayan. Actually, yung unit po ni ma'am, ang kulang na lang po sa loob, pintura na lang po. Then, yung pinaka-extension niya, medyo malaki rin po kasi yung unit ni ma'am, pinaka-extension niya, 65 square meter po ata to. Ayan, okay na siya, na-install na siya ni Ray. Ayan. Diba? Ayan, tinetesting niya yung susi-susi. Harap at likod po yan. Ayan, diba? Yan po ang... Ayan po yung isasuggest namin sa inyo once na hindi nyo palilipatan yung inyong unit, palitan nyo na po agad ng mga locks. Ayan. At maganda po yan. Tapos ito naman po, lock set naman po ang tawag dito. Amerilock po yung brand. Si ma'am din po ang bumili. I think sa Handyman din po yan binili. Isang bilihan na lang po. Then pinalalamove po dito sa unit niya sa Lumina. Ayan. Lock set po ito dito sa may main door. Ayan. Yung susi, yung door na po kasi ni Lumina dito sa main door is madali lang po siya madistrong ka. Kaya kung may wirings na kayo, nagpagawa na kayo, palitan nyo na rin po ng lock set. Ito po. Parang 2-in-1 na po ito. Parang doorknob may kasama ng double lock. Parang ganun po. Ito po yung kay Lumina. Actually, okay naman po siya. Kaso, syempre, hindi, para sa akin, hindi po ganun ka magandang klase. Siguro kasi papalitan din naman natin yun. Kaya siguro, okay na yung basta may lock na. Ang problema lang din po kasi, sa dalawang butas na po yun, yung taas lang, yung baba lang po ang mayroong pinaka doorknob. Ayan po. Ito po yung view ng ating cube ceiling. Ayan o. Meron po siyang ilaw dito sa strip light. May pin lights. Tsaka center light. Ayan o. Diba? Ang ganda. Ito po, i-retouch pa po namin to Hindi pa po yung final paint niyan. Tapos, ito na po yung sa bathroom. Diba? Tricolor po yan. Ayan po. Diba? Ang kulang na lang po dyan yung shower. Tapos, ayan nga po, matatapos na ni Ray yung pag-i-install ng ating lock set. Lock set po yan. Ayan, may kasama ng doorknob yung ating may kasama na palang double lock. Ayan. 2-in-1 purpose na po yan. Tapos, ang kagandahan po dyan, isang susi na lang po yung gagamitin natin. Ayan po. So, maganda rin siyang tingnan. Nga po pala, pag bibili kayo ng lock set dito sa may front door, tingnan nyo po muna yung butas na nakaabang po dyan kasi minsan hindi swak So, while nag-install si Ray ng mga accessories, ituloy ko lang po kayo dito sa unit ni ma'am. Bare finish lang po ito. So, bali, naka-tiles po yung hagdan ni ma'am. Ayan, nilaparan po namin yung pinaka-step para mas maganda po siyang lakaran.
Tapos sa taas po, ayan o, dalawang two-room partition lang po ito na wala po siyang hallway. Hindi pa uso yung hallway sa amin dati nung ginawa po namin tong unit ni ma'am. Ayan, kaya sagad pa po ito sa dito sa may hagdan, yung pinaka-partition. Ayan po. Ayan siya o. Malaki po siya pag na-renovate. Ano na pag may pintura na yan. Ganda. So, dito po is, ayan po siya, oh. Ayan, oh, ang laki. 60 by 60 po na tiles ang ginamit namin dito. Tapos, molded door po ang ginamit natin pinto. Ayan, i-install lang po namin yan ng doorknob. Dito po namin ilalagay yung doorknob. Ayan. So, pwede na lang po natin i-retouch yung ating door. Meron na rin po tayo yung nakaabang na dalawang outlets dyan. Tapos, dito, meron tayong 4 na pin lights. Ayan, oh. So, okay na po yung 4 na pin lights. Tapos, meron tayong isang center light. So, yun, i-install din po natin yung center light ni ma'am dito. Then, naka-PVC panels din po tayo dito sa kisame niya. Ayan, tapos lagyan namin siya ng cornisa na 1x3. Ayan na lang po yung pang sara namin sa mga dugtungan. Tapos meron na rin po tayo nakaabang dito para sa AC. Ayan, sa AC ni ma'am, sa aircon ni ma'am. Ayan. So, dapat pag nagpagawa po kayo, dapat may mga abang-abang na. So, ito po yung tiles ni ma'am na 60 by 60. Sila po ang pumili niyan. Ayan po. Tapos malaki pa yung space natin dito. Hindi siya sobrang makipot o makitid. Ito po yung second room. Master bedroom po ata to kasi mas malaki to eh. Ayan. Molded door din. Tapos ayan. Wala pang pintura. Ayan. Meron din po siyang pin light. Center light. Ayan. Ayan po. Tapos meron pa doon dalawa. Siguro pin lights na lang ang ilalagay namin doon. Ayan po. So, ang laki nito. Actually, sa Angeli SF po, pwede po 3 kwarto. Pero depende po sa nagpapagawa. Ito naman po is additional outlet yan. Ayan, dyan yan. Hindi pa namin nasarhan. Tapos, dito naman po yung abang para sa AC. Diyan po namin ilalagay yung breaker. Ayan po. Dito yung AC. Then, meron din po tayong abang para sa convenient outlet. Ayan. Ayan po. Nag-i-install na naman si Ray ng ating center light naman dito sa isang room. So, sa amin, pwede pong ganito na while unti-unting pinapagawa ni ma'am, pwede naman po. Basta wag lang din po kami madaliin. Kumbaga, singit-singit lang. Singit-singit lang po namin. Since ayan, no hassle din kina ma'am kasi hindi naman talaga pa nila rin talaga titirahan. Pero syempre, nag-update din po ako. Ayan, lakas ang hangin. So, ayan, 2 center light, tag-1 kwarto. Pintura na lang talaga ang kulang. Tsaka blinds o kaya kortina. Ayan po. Ito po yung likod ni ma'am. Kalsada o ganda. Wala siyang katalikuran. Tapos, nasa 65 square meter po yata. Yung kanyang back extension, malaki. Ang kanyang pinaka-extension, malaki po. Ayan, no? Kaso malaki talaga gastusan sa pinaka-extension. Kaya ang mas priority yata ni ma'am is unahin lang po muna yung pinaka-loob ng unit. Ayan yun. Ayan po yung ating switch para sa ating pin lights. Tricolor din po yan. Ayan o. Ito po yung sa staircase natin. Masilya na lang tsaka pintura. Ayan. Pwede naman yan. Kumbaga, sa susunod na paggawa ni ma'am dito sa unit niya is pintura naman. Ito yung bathroom. Ang kulang na lang po dito yung kanyang shower. Hindi pa namin na-install ni Ray kasi nagkaroon kami ng biglaang ocular visit. Ayan po. So, meron tayong exhaust fan. Tapos, isang ilaw na lang po sa bathroom. Masasuggest ko po pagdating sa bathroom, okay na po yung isang ilaw lang. Pero kung maglalagay rin po kayo ng pin lights na lang po yung ilagay nyo.
Parang awkward na po pag masyadong maraming ipailaw sa CR. Ayan po. Yung tiles po natin dito is 60 by 60 na marble white. Tapos, ito yung ating switch. Ayan. Single lang po yan. Ayan. O, diba? Konti-konti na po nabubuo. Yung pa rin po yung ginamit ni ma'am, yung inodoro ni Lumina tsaka Lavatory. Ayan po. Tapos ito po yung cover ng toilet bowl. Ayan o. So yung unit natin sa Lumina, pag na-renovate talaga ng maayos, kahit bare lang, ganda. Ang ganda po. Sulit na sulit. Ayan o. Etong pin lights po natin dito is 8 po yan. Depende sa inyo. Pwedeng 4 lang, pwedeng 6, pwedeng 8. Tapos isang center light na medyo nasa 50, 60, 70. Ang laki. Para naman saktong-sakto po siya sa ating cove ceiling. Ayan. Ito po yung ating double lock. Ayan o. Sususian yan. Ayan po. So, kung di ka patitira, ganito po yung mas ideal na double lock na ilagay nyo dito sa back door. Ayan po. Mahaba talaga yung ngipid niyan. Hindi talaga masusundot. Ayan po siya. Tapos, tinalian ko nga po yung bintana nila na tinalian ko lang po siya. Wala lang. Para talagang secured yung unit ni ma'am kahit wala sila, diba? Buti nga taga-pastry lang si ma'am, so kami na lang din po yung nag-aasikaso. Ayan daw, okay na rin po yung kanyang lock set dito sa ating main door. O, ganda. Kailangan, yan, swak na swak yan dito sa butas ni Lumina. O, huwag kayong bibili na hindi po sasakto kasi magkakaroon po ng awang. O kaya makikita yung butas, kailangan pit na pit po talaga dun sa dalawang butas ni Lumina. Ayan, tabi muna natin siya. Ayan po. Pintura na lang ang kulang, ganda na. Yung pag-install nga po pala ng accessories, madali lang. Kaso syempre, kailangan dahan-dahan. Ito po yung staircase ni ma'am. Share ko lang po pala. May cover po ito ng Hardiplex. Ayan. Tapos, mas advice namin tiles. Pero kung gusto nyo kahoy, okay lang din naman po. Dito nga po pala sa sala area, 60 by 60 na plain white po ito. Ayan. Ayan po ang itsura. So, ako ma-advise ko po sa hagdan natin, tiles na lang. Mahal po kasi ang kahoy. Pero kung gusto talagang kahoy, pwede rin naman. Ayan po. So, dito naman tayo sa pag-install na rin ng ating center light. Siguro mga nasa 30-35 lang po yung pinaka sukat nitong ating center light dito. Ayan po. So, syempre, may nakaabang na tayo na wires. Ayan. Then, i-connect na lang po ni Ray yung ating center light dyan. Ayan po. Kung bibili po kayo ng mga ganitong klaseng pailaw, maganda na rin po yan. Kahit mapunde, meron po sa Lazada o Shopee na pang-replace po ng LED. Ayan. Nasa 200 siguro, 200 plus. So, no need na itapon yung ating pinaka-frame ng ating pailaw. Papalitan lang po natin siya ng LED once na busted na siya. Ayan po. So, ito lang po yung ginagamit ni Ray. Drill bit, drill, tsaka itong ating tape. Ayan. Ayan o. So, ikakapit lang natin siya sa ating metal parings. Ayan. Ayan o. Ayan. Napakadali lang po mag-install. Connect lang. Then, i-drill natin. I-drill bit natin. Paano po ba yun? Ayan. Ayan siya. Tapos, ito na po yung cover. Iikot lang po natin to para malak siya. Ayan o. Ganda rin, di ba? Mas suggested po namin yung gantong flat ceiling light. Para po hindi po siya dyan maglawit-lawit. Para hindi po natin siya mabangga. Ayan, ito naman po yun sa second room. Ayan. Diba? Ayan o.
Hindi ko sure kung sa ano rin po yan ni ma'am binili, sa handyman. Kasi alam ko sa handyman niya po binili yan eh. Ayan po. Kaya kung sakaling tatanungin niyo po ako sa links, wala po akong links niyan. Puro sa handyman po siya binili ni ma'am. Ayan. So, kahit bare finish pa lang po yung ating makeover dito sa unit ni ma'am, medyo malaki rin po talaga ang gastusan. Actually, sa mga accessories pa nga lang, sa dalawang ilaw pa lang sa baba, magkano na? Nasa 5K plus na. So, imagine. Pero yun nga po pala, yung mga pin lights po dito, ako po yung pinabili ni ma'am kasi hindi daw po nila alam yung mga pin lights na gagamitin. So, pwede niyo po ako itanongin sa pinaka pin lights na ginamit namin dito. So, bali kung gusto niyo pong malaman yung mga accessories, ibang accessories na ginagamit namin sa Ray House Makeover, pwede niyo pong i-search yung FB page po namin na Ray House Makeover, tsaka yung isa po namin page na Ray Sharing Tips and Ideas. Ayan, doon po naka-upload lahat ng mga binili namin sa Lazada or Shopee or ni client. Doon po namin siya ina-upload. So, minsan sa comment section, meron po doon links. Ayan, check nyo na lang po. Para kahit paano is matulungan po namin kayo pagdating sa mga accessories. Pero depende pa rin po sa inyo ha. Yung iba po talaga kasi sa online sila nag-rely. Po yung iba, walang time na pumunta sa mga mall, pumunta sa Manila para bumili ng mga accessories. Yung iba po talaga sa online lang nagre-rely. Tapos kung halimbawa nandito na sila sa Pilipinas, karamihan po kasi sa client ko is nasa ibang bansa. So sabi nila pagdating daw nila dito sa Pinas, kung gusto naman daw nilang palitan, madali na lang. Sila na lang daw ang pipili. Kumbaga sa amin, abang lang, temporary lang para may ilaw, ganun, may accessories. So, depende. Pero kung okay na po sa inyo, Shopee, Lazada, okay na lang din naman po yun. Basta doon po kayo bumili sa mga legit na seller po talaga. Meron naman po doon na mga lights accessories lang yung mga tinitinda nila. Karamihan din po sa mga in-orderan ko po ng mga accessories tsaka mga small materials is legit naman kasi mag 4 years na rin po ang Ray House Makeover. So, ayan. Kaya, no worries na baka scam o hindi legit. Legit po. So, hindi ko naman din po i-share kung halimbawa hindi maganda yung seller or scam, di ba? So, ayan, done na. Same lang po yung nila, center light nila sa kada room. Mas okay po yung parehas na lang. Ayan po, inikot lang ni Ray. Okay na. Hindi pa. Tapos ito naman po, dito naman po tayo sa pag-install ng doorknob. Ayan. Yung doorknob po nila dito sa dalawang pinto. So, kahit po yung ating mga doorknob, si Ray din po ang nag-install niyan. Ayan. Yung molded door po na ginagamit namin pinto, semi-wood po ito. Hindi po siya solid door. Pero, para sa akin kung budget lang, pwede na po itong molded door. Kasi pagdating po sa price, affordable po siya. Matibay naman po siya. Huwag mo lang talagang sadyain na tadyakan o sirain o suntukin. Talaga masisira po talaga yan. Ayan. Kasi compare po sa solid door, talagang solid din talaga yung presyo na sa 5K pataas. Samantalang itong ating molded door na sa 1.9 to 2K lang po ata yan sa hardware. Ayan no, nakita nyo, pansinin nyo po, ang pinaka-frame niya po is solid naman din talagang kahoy. Pero yung pinaka-gitna niyan, parang mix na po yan ng basta po hindi po siya solid door, pero okay na po siya. Pagdating po sa kwarto natin, pagdating po sa pinto po natin sa kada kwarto, okay din po yung lightweight lang. Actually, maganda siya. Karamihan po sa mga clients ko, kahit may pera, mas preferred din po nila yung molded door. Ayan, iingatan mo lang din talaga.
Pero mas prepared na po naman namin ang molded door kesa naman po sa flush door. Yung pinto ng pang CR, diba? Ayan do. Yung last time nga, hindi naman po ako naninira. Last time po kasi parang yung iba ang gamit po ata is yung pinto para sa CR, sa kwarto. So yung iba, no ideas din na kung pwede ba yun o hindi. So, nung nakita po sa gawa namin na iba yung pinto na ginagamit namin, ayan, nagandahan po sila. So, bali, ito pong ating, doorknob. Ayan, doorknob, paikot po yan. May isa pa kasing klase niyan, yung lever type po. Pero si ma'am po kasi ang bumili niyan. Nga po pala, itong ating molded door, ang sukat po niyan is 80 by 210. So, yung 80, meron pong 70 niyan. Pero, mas prepared po namin nila gamitin sa mga renovation namin. Yung 80 po yung sukat. Bakit? Yung 70 po kasi medyo maliit na, masikip. At least sa 80, kung meron tayong mga bulky na gamit, kasyang-kasya naman po siya. Wag naman po yung 90 cm po yung ating pinto. Masyadong malaki na po yung parang pang main door na po yun. No? So, sa amin, pinaka-ideal is 80 cm. Pero kung gusto nyo medyo maliit, pwede na po yung 70. Ayan po. I-retouch na lang po yan. Actually, ano na siya, flat painted na. Yan na yan. Yung binili po namin siya sa hardware, ganyan na po siya. Kulay puti na po talaga yung itsura niya. Ang kagandahan po dyan, flat painted na. Pwede mo na lang po siyang i-retouch sa gusto mong kulay. Ayan po. So, malapit na matapos si Ray mag-install ang ating doorknob. So, ayan. Ini-screw na lang niya. Actually, maganda talaga ang molded door. Pero, syempre, yung iba rin po kasi, mas prepared nila yung matibay talaga. Lalo na kung halimbawa, medyo dabog-dabog, diba? Or kaya medyo babagsak yung pinto, talagang kailangan solid door talaga. Pero depende pa rin po talaga sa nagpapagawa. Depende rin sa budget. Kasi sa solid door po, 5,000 pataas yung isang pinto. Hindi pa po kasama yung hamba doon. Samantalang ito pong ating molded door, tsaka yung ating hamba, hindi pa po aabot ng 5K. 1.9 po yung molded door, yung ating hamba 1.6 yata, 1.650. So, hindi siya aabot ng 5K. Kaya doon po sa mga nagbabalak magpa-renovate ng unit, pwede na po yung molded door. Ayan, okay na ayan. So, testing niya rin yung ating lock, yung susi. Ayan po, 'di ba? Ganda. Ang ganda pa sa molded door is may mga design po siya. May mga design po yung ating molded door. Pili lang po kayo kung anong merong available sa hardware. Meron po 'yan sa mall, meron din sa hardware, pero ako mas prepared kung bumili sa hardware para mas mura. Alam ko sa mall nasa 3.5 po ata ang ating molded door. Ito sa hardware nasa 1.9 to 2K lang siya. Yan. So, bali, ito naman po yung ginagawa ni Ray, yung papasukan po ng ating lock. Ayan. Ayan. Ito po yung hamba natin. Yung hamba naman natin, solid naman talaga yan na kahoy. Ayun, no. Tapos, kung bibili rin po kayo ng hamba, mas suggest po namin, syempre, yung yung i-install na lang. Ayan, katulad po nito, may korte na po siya. Ayan, no. Yung iba po kasi talagang plain na kahoy lang. Ito po talaga, may na siya. Ready to install na. Ikakabit mo na lang din yung pinto mo. Ayan, malapit na matapos si Ray. So, yun lang din po ang disadvantage na na-install na po natin yung mga accessories na wala pang pintura yung unit. Madudumihan naman po yung ating mga accessories. Pero yun nga, syempre, kung ayaw mo din mahirapang maglinis, kailangan ingatan mo rin talaga.
So, baka po lalagyan na lang po namin yan ng masking tape para hindi po siya madumihan. So, ganun yung style nung may-ari. Bird type finish lang po muna. Then, ipanguhuli niya po yung pintura. Tapos, yung pinaka-extension naman niya. Parang ganun po ang peg. Ayan, o. So, bali, ayan. Patapos na. Ayan po siya, o. Iniscrew lang siya ni Ray. Ayan. Testingin natin kung sakto na yung pinaka-lock ng ating doorknob. Ayan. Diba? Okay na. Oh. Sa estimated materials po ni ma'am, siguro umabot na rin po si ma'am ng 100,000 po. 100,000 plus po siguro. Baba taas. Itong pinaka bird type finish namin dito. Ayan po. So, kung gusto niyo po malaman yung aming labor, PM nyo lang po ako. Thank you!